dear beloved, Boss Mike, Cervera. Grabe ito. Oo. Nag-ala Sara Duterte na itong pinagmumulta po, mga kababayan, ng 24 billion lang naman. Kaso, Nyo akong patayin. nako, Dahil kung eto na. Mga kababayan ko, panoorin nyo to, ha? Ayos lang natin para kita tayo sa camera, boss. Yan. Oo, lapit konti. Yan. Oo, eto na. Pakinggan natin itong si Libiste, mga kababayan ko. Iiyakin ito, ha? Ito ho yung sumbong sa nanay niya. Hindi kinakaya. Oo, ha? Oo, Kamodel TV. Kitang-kita ang... Yan ang mga gusto kong comment. Eto na. Oo, ha? Mamaya na, Jay Salis natin na talakayin si Idol Martin mo, ha? Eto na. Dito na muna tayo kay Libiste. Pasok! wag nyo akong patayin. Nako, bakit? Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng Kita mga nyo? ginawa ninyo sa DPWH. Namba-blackmail pa. Alam nyo, dito natin makikita, mga kababayan, na hindi para sa bayan yan. Kasi kahit ano pa yan, kahit anong laman ng gusto mong ilabas, kahit sino ang sagasaan, mga kababayan, wala dapat pakialam. Tama? Kasi gusto nating malaman ang katotohanan eh. Pero dito, kay Libiste, meron pang pang-blackmail eh. Para bang kailangan wag niyo akong patayin kasi maraming lalabas maraming masasagasaan, maraming mga tatamaan yun nga ang gusto namin. Ito na, tumatawag na. Boss, amo, Panginoon. Ano? Nakalag ka pala, papati lang ako. Happy birthday. Ay, naalala mo? Ay, bumati doon sa, natin, sa group. Hindi ko pa nababasa. Hindi siya makakalimutan ko eh. Nanonood ako kanina sa live nyo ni Attorney Claire. Ayoko nga bumati kasi baka maalala ni Attorney Claire na birthday ko eh. Magagalit na naman si Libayan eh. Ewan ko, sila Senator, dating Senator Trillanes, nakakausap ko. Pero iba yung Atty. Claire. Oo naman, iba yun. Attorney Claire yun eh. Yun yung... Happy birthday. Thank you, brother. Thank you, ha. Okay. See you soon. Okay, Hindi ako ha. makakabati siya maghapon. Busy ako sa gym. Di ba, pag uwi mo doon na lang tayo mag-celebrate, ha? Ay? Alam mo na. Si Mark Ramos, tumatawag, sige na. Bye-bye. Thank you, bro. Okay, bye-bye. Okay, tanyo, mga kababayan ko. Oy, nandiyan ba si Jay Sales? Kita mo naman, tagapagtanggol yan ni Martin, ha? Sabi ko sa inyo, Jay, yung mga tagapagtanggol ni Martin, mga kaibigan natin lahat yan. Oo. Kaya kahit isumbong nyo ko sa kanilang lahat, sasabihin lang nun, hayaan nyo si Boss Mike, opinion niya yan eh. Di ba? Wala no? Walang babanat, wala. So, eto na. Mga kababayan ko, balikan nga natin na wala ako dito kay, kaya iyaking Leandro Libiste, mga kababayan. Pasok! Wag nyo akong patayin. Nako. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan Kita ng nyo? mga ginawa ninyo sa DPWH. Kita nyo, mga kababayan ko, bakit kailangan pang ganon? Di habang buhay ka pa, ilabas mo na yan, ang tagal-tagal na po natin na inaantay yung pong mga katotohanan. Kasi alam nyo, mga kababayan, tayo naman, ang gusto lang naman natin katotohanan eh. Wala po dapat tayong sisinuhin at wala tayong dapat papanigan kung nasa mali yan.
Pagka mali, mali. Pag tama, tama. Ganon! Diba? Thank you po sa lahat ng bumati. Love you all, mga kababayan ko. Diba, Jai Jai? Ganon dapat. Walang sisinuhin. Pero kita nyo naman, galing sa bunganga niya mismo, mga kababayan ko. Diba? Delia Tanyesa, diba? Oh, pero eto. Ha? Oh, makinig ka. Ang problema, kailangan pa na na mamatay daw siya o patayin siya bago lumabas yung katotohanan. Eh, buhay ka pa. O, edi labas mo na. Diba? Ilabas mo na. Ganon. Oo. Hindi yung ang daming sabi nga ni Delia Tanyesa dito, Boss Mike. O, SOS. Arte mo. O, lepiste. Ay, sus pala yun. Sus, arte mo, lepiste. Ikaw lang ang may gawa ng problema mo. At sino man naman ang papatay sa'yo? Wala kami pakialam sa'yo. Maski kainin mo yan, mga ebidensya mo, paki namin. Ha? Dutae lang, takot ka rin. Oh! Ha? Mga kababayan ko, di ba? Totoo naman eh. Ang mga Duterte lang ang gumagawa ng pumatay. Oh! Ayan na, si Mark. Tingnan nyo to si Mark Ramos, no? Hindi pa nakontento sa pagbati, tumawag, oh. Ay, hindi dito pa, oh. Oy, siya mga hindi pa nakasubscribe dito, ha? Puntahan nyo po yung channel, ha? Oh, si Mark Ramos, mga kababayan ko. Oh, yan. Di ba, mga kababayan ko? Sipin nyo maigi yan. Maraming paandar si Libiste. Simple lang ho yan. Hindi nyo kailangan talinuhan. Hindi ho natin kailangan talinuhan sapagkat napakasimple, napakababaw na unawain na bakit etong taong ito, mga kababayan, ay tila kailangan mam-blackmail. Ano ba talaga ang gusto mo? Ang gusto mo lang ba ay iligtas yung sarili mo sa mga issue na kinakaharap mo ngayon? Sa mga penalty, sa mga multa na pinamumulta sa iyo ngayon ng gobyerno dahil sa hindi mo pag-deliver ng mga pinangako mo? Oh, di po ba? Yun lang ba? At kapag ka eto mga kababayan ay parang sinasabi niya, ako akin lang, na parang sinasabi niya, wag nyo na akong isali sa pang-uusig, panglilipol ni Pangulong Bongbong, ni Pangulong Bongbong, oo, at hindi na ako magsasalita. Parang ganun. Tama ba? Parang ganun ang gusto niya sabihin na wag nyo na akong isali sa lilipol ng mga kurakot ni Pangulong Bongbong at hindi na ako magsasalita. Evelyn Camilosa, di ba? Tama? Yaan, Yelena. Eto, ewan ko rito, ano bang problema nito? Takot din naman. Tapos, kapag ka binira, kapag ka tinuligsa, hindi niya kinakaya. Nag-iiyak yan. Di ba? Di ba Josephine Prieto, There are really threats to me right now. Nako, may threats daw sa kanya. Eto, alam nyo, hindi ako naniniwala. Kasi kung may threats sa'yo, ngayon pa lang nilalabas mo na. Hindi na yung ang dami pang pakeme-keme, ang dami pang kwento, ang dami pang arte, at ang dami pa na istorya. Di ba? Bakit? Ang dami-daming istorya. Pwede naman na ituloy-tuloy mo na. Di ba? Pwede naman na sabihin mo na. Ang dami mo ng press con na ginawa. Wala ka man lang, Wala ka man lang ginawang pagbubunyag sa lahat ng kung anong may hawak ka. Di ba? Oh, yan. Number 1, siyang lipulin. Oh, nako, dapat nga, no? Oh, laki ng ninakaw din neto daw Oh. Dahil Tingnan nyo mga kababayan ko, iiyak na, Nangingiyak-ngiyak na mga kababayan, Kanino bang congressman to? Di ba kayo nahihiya rito? Ayan, Oo, nangingiyak-ngiyak na Iiyak na yan. Iiyak na yan. Lang yan, baka noon hindi alam ng Na? iba Na? ang ibang hawak ko Oh. maliban
sa Cabral Files. Eh, paano nga namin malalaman kung iniipit mo yan? Ilabas mo na kung meron talaga. Hindi yung, puro ka lang salita na salita, puro pa press con. Ano yan? Style dotae yan eh. Tama? Oh, yung Polvoron video noon. Di ba Leia? Maring Leia, no? Nung Tina Reyes, yung USB noon, nahawak daw nung isang nagngangalang Makati. Ano yun? Makati tuloy. Si Kati Binag, di ba? Yung, ang dami. Tapos ngayon sa kanya, eto. Ilabas mo na. Dami mong arte. Ang dumas na media ay tip of the iceberg ko lamang. Eh, di ilabas mo na nga. Pinili mo lang kasi yung gusto mong masira eh. Ilabas mo na kahit sino yan para magkaalamanan na. Diba? Kayo mga kababayan ko, Marites Musni, ikaw, Marjorie, Tabok-Tabok, ikaw, pagka ikaw, Jessie, tinanong, anong mas gusto mo? Yung bang bulahing ka ng kasinungalingan o kahit na masakit? Parang ginagawa ko kay JJ Sales at saka kay Jojo Chavez dahil mahal ko sila. Diba? Abay, kahit masakit, sinasabi ko yung totoo. Kasi ganun ang totoong pagmamahal. Hindi laging masarap yan. Kailangan ang tunay na pagmamahal may kasama rin masakit na katotohanan. Diba? Anong gusto ninyo? Bulahin ko kayo ng mga matatamis na salita ko, pero kasinungalingan. Kaysa naman sabihin ko sa inyo yung totoo na nararamdaman ko, di ba? Sabi nga ni Marjorie, truth hurts, di ba? At least totoo ako sa inyo. Di ba? At least hindi ko kayo bubulahin. At least, meron akong sariling pananaw, di ba? Di ba, mga kababayan ko? Yun. Tuloy. Ano na? Ilabas ko lahat ng mga files na hawak ko, maiintindihan ng taong bayan bakit higit pa sa lahat ng ibang mga target, ako ang pangunahing target ng iba't ibang mga personalidad sa nakaraang mga araw at linggo. At kita nyo mga kababayan ko, paano nga hindi ka tatargetin nabibwisit na sa'yo yung tao? Sino ba naman ang maniniwala sa'yo at matutuwa? Kung may ilalabas ka, ilabas mo na nga. Hindi yung ang tagal na Mga kababayan ko, abay nakakatatlong around the world na ako, wala pa rin Di ba? Ilang beses na tayo nakapag-travel mga kababayan ko, eto wala pa rin nilalabas, Nakaraang taon pa yan, mga kababayan ko. Pero bakit? Wala pa rin tayong nakikita at wala pa rin nilalabas ito. Nag-iinarte pa. Ayan na nga. The more na inaatake ako, the more na nakikita ng taong bayan na hindi ka inaatake, nabibisit na sa'yo yung mga tao. Di ba sabi nga ni Congressman Panga, ano sabi sa'yo? Ilabas mo na kung may ilalabas ka. Mali-mali naman yung nilalabas mo. May nilabas ka nga. Di ba? Yung isang kongresista, nakakapanalo lang, dinamay mo. Napahiya ka nga kay Ted Filon di ba? Siya pa nagsabi sa iyo na, paano mangyayari yun kakapanalo lang ni Congressman Panga. Tapos biglang kasama na agad dyan. Tapos biglang binago niya na naman yung kanyang litanya. Sino ngayon na maniniwala pa sa taong mga kababayan, lahat ng sinabi, ang hirap paniwalaan. Mali-mali. Tama, mga kababayan ko? Mali-mali. Sige, tuloy. May dahilan na nais ng iba na patahimikin ako at kita nyo mga kababayan, nire-reverse niya lang yan. Patahimikin nyo na ako tapos tigilan nyo na yung babayad kong 24 billion na penalty ko.
Mga kababayan ko, lahat ng dokumento na magtuturo dito, abay, sangkot talaga ito. Ay sabi niya mga kababayan, binenta na daw niya yung pong kumpanya o prangkisa, kaya Manny Pangilinan, pero mga kababayan ko, yung kumpanya, nandoon pa rin yung pangalan niya. At vice chairman lang naman. Di ba? So paano natin paniniwalaan ito? Itong si Lebiste. Sorry na lang. Oo. Kaya Ligarda, no? Senator Ligarda, yung anak mo, turuan mo naman ng tama ito. Hindi yung ganito ginagawa, oh. Diba? Alam mo, Senator Lauren Ligarda, ewan ko kung pwede ka pang tumakbo, last term mo na yan sa susunod na halalan para maging senador ka uli. Kapag ka hindi mo na solusyonan o wala kang ginawa rito, maniwala ka sa akin, hindi ka na mananalo na maging senador pa uli. Hindi na magiging senador si Lauren Ligarda kung kukonsintihin niya itong anak niya na hindi mo malaman kung ano ang gusto niya. Parang bata mga kababayan, na inaaway ako, hindi na kami bati. Huwag kang makipaglaro sa kanya. Kaaway ko siya. Putik na yan. Tama mga kababayan? Iyakin pati. Iyakin! Ako naman po ay nakikinig sa payo ni Senator Ping Lacson. Kita mo, nag-name drop pa ng idol natin. Huwag mo nang i-name drop si Ping Lacson dyan sa problema mo. Yung problema mo, hindi naman kasama si Ping Lacson eh. Kakalad ka rin mo pa yung mama eh. Tama? Kakalad ka rin niya pa si Ping Lacson, mga kababayan. Senator Ping, huwag ka nang makisawsaw dyan. Kakalad ka rin kanyan sa matinding hindi mo magugustuhan. Baka yung karera mo na pagtingin na maraming tao na ikaw ay talaga naman, sumasaludo kami sa iyo. Nako, baka pag sumama ka rito, maputikan ka neto. Diba? Maputikan. Kita nyo, binanggit pa si Ping Lacson. Bakit? Ano nga meron? Na wag barbara. Kaya yung mga... So parang sinasabi mo, sinabi ba ni Ping Lacson na huwag mong ilabas lahat yung hawak mo, dahan-dahanin mo, isa-isa lang, unahin mo yung congressman na malaki pa nga. Ganon? Ganon ba yon mga kababayan ko? Unahin mo yung malaki pa nga. Sinabi ba ni Ping Lacson yon? Senator Ping Lacson, ganito ba payo mo rito? Kasi gamit na gamit yung pangalan mo ni Libiste, hawak kong ebidensya, higit pa sa Cabral Files, ay hindi ko inilalabas. Hindi ko magets. Bakit hindi kailangan ilabas? Di ba dapat nilalabas agad nang sa ganun ang taong bayan, tayo, mamulat at malaman ang katotohanan. Bakit tila ginagawang pananggayan? Mga kababayan ko? Bakit? Bakit tila ginagawang panangga kung ano man yung hawak na ebidensya daw niyan? Hindi ba kayo nagtataka kung wala ka namang itinatagot, wala kang kinatatakutan, bakit hindi mo na ilantad, ilahad, ipakita, isambulat yan? Diba, mga kababayan? Ewan ko na lang. Nandyan na. Oy, Jojo Chavez, huwag ka muna. Tabi-tabi ka muna, ha? Baka mamaya, si Jay Sales, okay na, napagsabihan ko na. Kaya ikaw, medyo easy ka lang dahil ang topic ko, yung idol mo, ha? Usapang kinulimbat ito, ha? Ito na. Pero, ang taong bayan na mismo ang pwedeng makakita na tila may dahilan. Ang napakaraming mga personalidad. Dinamay mo pa kami. Paano nga namin makikita China-chani-chani mo Paano namin makikita Tagal-tagal na namin naghihintay sa'yo Alam nyo, si Raulo na lang maniniwala rito
Parang mga kulto ni Duterte. Oh. Tingnan nyo. Di ba? Alam nyo, si Raulo na lang talaga maniniwala rito. Ay, sabi nyo, para makita daw ng taong bayan lahat. Kailan mo ilalabas yan? Kung pansit lang yan, na ilalabas mo, panis na yan. Pasabik. Oh. Pasabik, hindi na nga ako nasasabik eh. Nung una, mga kababayan ko, ayan na, ilalabas na, oh, di ba? Oo, nandiyan kaya yung idol ni Jay Sales tsaka ni Jojo Chavez. Puta, ngayon wala na akong interest. Oo, wala na akong interest, Nabik, dito. Oo, sa idol mo, ha? Wala na akong interest. Diyos ko! Panis na po yung kanyang pasabog. Oo. Para bang mga kababayan ang ine-expect natin, super lolo. Tapos, mga kababayan, nung nilabas, wala stick. Wato silang naman pala eh. Wato si. Oh. Ay umaatake sa akin. Kung ako naman po ay Nagsusumbong pa sa inyo, Hoy, mga kababayan ko, nagsusumbong etong silibiste sa inyo dahil daw siya'y inaatake, ha? Oh. Maring Leia, thank you naman, ha? Thank you po, ha, sa inyong pagbati. Oo, ha? Alam mo na, ha? walang hawak na damaging evidence, siguro marami naman pong ibang atakihin nila. O maraming ibang mga talakayin nila na lang. Pero ang dahilan na ang daming mga umaatake sa akin ay sa kadahilanan na ang hawak kong ebidensya. Paulit-ulit lang. Paulit-ulit lang, mga kababayan ko, ang sinasabi nito. Mga kababayan, eto, meron dito, yung, sino to, yung mga bobong DDS nandito. Sabi, loyalista, 10K per script. Grabe naman. Depende yan. Oo, kung happy birthday lang naman ang sasabihin sa script, di okay na yan. Diba? Ay, naku. Ay, asikasuhin nyo nga yung mga issue ninyo. Yung itinakbo, yung bayad na tag 50,000 daw. Nung nagngangalang Tio Moreno at saka yung awayan ng grupo ni Banat Bay at saka ni Maharlika na nangongolekta ng kwarta sa mga OFW, hindi na naawa. Di ba? Kayong mga DDS, isipin nyo maigi, mas nakakaawa yung walang trabaho, manghihingi ka lang ng pera ng ganito. Pero, mga kababayan ko, tandaan ninyo, ang may pagod na mag-promote ng produkto o tao ay okay lang. Na bigyan kayo. Yan ang tawag dyan, token of appreciation. Mga bobo talaga itong mga DDS. Kaya alam nyo, mga kababayan ko, hindi talaga uunlad yung mga buhay niyan. Hindi yung mag-uunlaran ng mga buhay niyan yung mga sumusuporta. Saan? Sa kampo ni Duterte. Tignan mo, hindi ko hinihingi ito, ha? Hindi ako nanghihingi, pero tignan mo naman. Happy birthday, sila yung nagbibigay, inggit ka na! Sa bagay, inggitero naman talaga yung mga DDS, Maring Leia, ha? Thank you, ha? Thank you very much, thank you. Dito tayo. Ay higit pa sa Cabral Files. At kung ilalabas ko ito, malaki ang magiging consequences nito. Ang tagal naman yan, puro ka ganyan. So ganyan ho, lagi ang gagawin niyan, ha? Parang dito na lang tayo sa sinasabi niya na ganyan, Huwag nyo akong patayin. Parang si Sara Duterte nang naging tampulan na ng memes sa social media. Parang ganito lang naman yan, Ito po ang tanong, Vicky Sara. Bukod sa multo, ano pa ang ayaw mong makita? Ayan. Wala po. Hindi ako natatakot. Yan. May kinausap na akong tao. Sinabi ko, pag pinatay ako, patayin mo din sila. Kita nyo, di ba? Parehas na parehas. Kaya idol na idol at certified DDS talaga, si Leandro, yun yung idol ng mga tanga.
Kung mga twiran, mga kababayan ko, kitang-kita nyo naman. Pangangatwiran ni Leandro, parang si Sara lang. At yung pangangatwiran ni Sara, yan yung hinahangaan ng mga tanga, bobo, mga mangmang na DDS. Lapag pa! Wala na ba? Yung mga DDS, comment kayo. Nasa mood ako ngayon eh. Di ba? Putik na yun. Wala na bang pwedeng ibanat? Wag dito sa channel ko, ha? Dahil hindi kayo mananalo rito, maniwala kayo. Ayan, di ba? DDS na DDS, mga kababayan ko. Parehas na parehas sila ni Leandro. May kinausap na akong tao. Nako. Sinabi ko, pag pinatay ako, patayin mo din sila. Kita nyo, di ba? Anong pagkakaiba kay Sara? Oo, yung litanya, pero iisa lang ang kahulugan. Wala nang iba. Di ba? Isa lang ang kahulugan, wala nang iba. No joke. No joke. Nagbilin na ako. Parehas na parehas sila ni Leandro, mga kababayan. Vicky Sara, pwede po bang pakisagot na lang po yung tanong? She may not like my answer. Naging tampulan na ng katatawanan sa social media yung pong hinahangaan ng mga tanga. Ganyan, mga kababayan ko, di ba? She may not like how I answer, but I am answering. Vicky Sara, please just answer the question. Bakit mo pinipilit niyang sumagot? Si Bato, maganda to yung umpisa na ito eh. Ayan, Vicky Sara, kamusta po kayo? Kamusta ka raw? Ching Chong? Ayun. Si Pango, kamusta? Ulitin natin. Maganda to, ha? Vicky Sara, kamusta po kayo? Ayun, namumulot ng basura. Mukhang alam na alam niya kung ano talaga bilong niya. Sino? Si Sara. Namumulot ng basura, may pa-picture-picture pa. Siyempre, yung mga DDS, tuwan-tuwa yan. Kasi si Sara may nagawa na naman. Yung mamulot ng basura, nako, gawain ng MetroAid yan. Pero si Sara, siyempre, para may maipakita na kunyari may ginagawa siya, eto, namulot ng basura. Di ba? Thank you. Naku, magagalit yung mga DDS niyan. Noemi, si Noemi di Serra Docato. Yan. Thank you po. So ngayon, mga kababayan ko, ngayon, puro picture, puro photo ops, picture na ganyan. Tapos yung mga DDS, pumapalakpak. Ang galing-galing mo talaga, Bibi Sara. Ibang klase ka, magtrabaho. Ganon, namulot lang ng basura. Tapos eto na, mga kababayan ko, ang Pangulong Bongbong, nako, nagpasinaya. Ang dami, mga kababayan ko, nagpasinaya siya, kasama ang PCSO, namigay ng mga aparato, ng mga pangangailangan ng mga ospital. Grabe, ang dami. At ito pa, hindi lang yun. Nagpasinaya na naman sa kauna-una ang pagkakataon. Sa Philippine Airlines, mga kababayan, ang ganda ng bagong eroplano ngayon. Nako! Hindi nagawa ni Digong na idol ng mga bobot ngayon. Di ba? Nagawa ba ni Digong? Wale. Boss Mike, ano nagawa ni Digong? Wale. Boss Mike, sabi ng mga DDS marami daw, maraming laway ang tinalsik sa mga mukha ng mga DDS si Digong. Yung laway ni Digong ang tumalsik sa mga pagmumuka ng mga DDS. Napakaraming laway at pinaniwalaan nila yon. Tama? Kayong mga DDS, tumalsik lang yung laway ni Digong sa mga pagmumukha nyo. Pero wala namang nagawa yon. Sige nga, lapag nyo nga kung ano nagawa. Huwag nyong sasabihin yung passport lisensya, ha? Hindi siya ang may akda nun at pribileyo nating mga Pilipino yon na magkaroon ng mahaba na mahabang
panahon na magkaroon tayo ng lisensya at saka ng pasaporte. Tama? O, ayan na, si Delia Rosario, thank you naman. Opo, o. Namiss ko kayo, sa totoo lang, ano. At saka, alam nyo, namiss ko rin yung mga DDS. Namiss ko yung mga katangahan nila mag-comment, no? Diba? Oo. Yung bang walang kaargo-argumento. Actually, mga kababayan ko, bukas, 61 na tayo. Pero feeling ko, mga kababayan, nasa 31 pa lang ako. No? Sa totoo lang, mga kababayan, bakit ganun, ano? Ha? Feeling ko, mga kababayan, mga 31 pa lang ako, eh. Pero yun totoo, mga kababayan, senior citizen na tayo. Kaya nga, sa airport, mga kababayan, humihingi na ako ng wheelchair, ano? Bukas na kayo bumati, ha? Eto na. Vicky Sara, kamusta po kayo? Yun, wala, namumulot ng basura. Ching Chong, Pei Xiang, Gao Ching, Chi Xie Xiang. Kayo lang po ba ang nagpunta dito? Hindi niyo po ba kasama ang inyong mga kapatid? Kasama ko dapat yung kapatid ko, si Basti. Kaso, nung nalaman niyang ang puntahan ko ay suntukan, umatras. Kita nyo? Mga kababayan ko, ang mga pamilya ng Duterte ginagawa na lang katatawanan sa social media. 'Di ba? Ayan ginagawa na lang katatawanan. Ito may sense pag ginawan. Pero yung mga DDS, alam nyo, ang mga style, gagawin nila, papapangitin lang si First Lady, papapangitin lang si Pangulong Bongbong, lilikuin lang yung panga, tapos tuwan-tuwa na sila. Ganon kabababaw, ganon katatanga yung mga DDS. Bakit? Biruin ninyo, pinapangit lang yung itsura ni Pangulong Bongbong, ni First Lady, tuwan-tuwa na sila. Pero yung mga loyalista, pero yung mga naniniwala kay Pangulo, may sense pag gumawa. Tignan nyo naman, ang banat, sapul na sapul talaga. Diba? Sapul na sapul talaga. Mga kababayan. Ibang klase, no? Okay, ito po ang tanong, Vicky Sara. Bukod sa multo, ano Diba? Ayan na, picture ni Boss Mike, papangitin nyo para makabawi kayo. Oo nga! Sige nga! Oy, yung mga DDS dyan, papangitin nyo nga yung mukha ko. Para naman matuwa ako sa inyo, ha? Oo. Gusto ko yung maihilera ninyo ko sa magkakamuka ng mga vlogger nyo. Sino yun, Boss Mike? Vlogger nila, si Banat Bay, si Libayan, at saka si Norman Mangusin. Lagay nyo ako sa dulo. O kaya, igitna nyo ko. Ha? Parang ang hirap kasing gawin nun, Jojo Chavez, Oo. Diba? Diba? Ano? Ha? Ang gawin nyo, yung ilong ko raw, ilagay nyo sa likod. Oo. Pero isa lang, ang gagawin nyo. Ha? Tulad ng ginawa ni Ballpoint Man, ha? Yung itlog ko, lagay nyo sa noo ko. Pero, kung pwede naman mag-request, ha? Baka pwedeng dito na lang, Dito nyo ilagay, ha? Dito nyo ilagay yung rat buko, ha? Alam nyo ba, pangarap ko talaga, sana kung pwede lang pumili, mailipat. Dito ko lalagay, Tapos, alam nyo na, matatanda na tayo rito, ha? Ang kipayla, lipat dito sa batok. No? Para kahit saan tayo magpunta, mamamasyal tayo, pwede tayong magbengbangan, no? Ha? Biruin nyo, mga kababayan, aakbay lang tayo, no? Mag-akbayan lang, mga kababayan. Ayan lang. Diba? Yung damit natin, kailangan mahaba lang para natatakpan. Para kapag umakbay ka, ibababa mo lang na ganyan, no? Tapos aakbay ka na,
Lilislis mo lang yung long sleeve, mga kababayan, pag nilislis mo ganon, akbay, nako, katalo na. Walang mga sense of humor yung mga DDS. Ang lulungkot, mga kababayan ko. Pag nakita niyo yung mga mukha, ayun, puro galit at puot. Di ba kayo nagtataka? Bakit ang mga DDS puro galit at puot? Kasi nananalamin sa mga pagmumukha nila, sa mga itsura nila, mga kababayan ko. Parang pinaglihi na sila sa sama ng loob. Kaya yung nakangiti, akala nyo nakasimangot. No? Mga kababayan ko, bakit ganun? Yung mga DDS, abay, yung nakangiti na sila, akala nyo nakasimangot pa rin. Tingnan nyo na lang yung mukha ni Banat Bay tsaka ni Libayan. Pansinin nyo kasi. Yung mukha ni Libayan tsaka ni Banat Bay, nakangiti na, nakasimangot pa rin. Kaya ba ayokong nandito sa studio? Eto na. Uy. Ikaw ha, JJ Salis, tama ka ng tawa dyan. Mamaya ka. Our beloved Boss Mike